Magandang umaga, class. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga common na klase ng pang-aabuso. Ito sa English ay domestic abuse. Ito ay karaniwang nararanasan ng mga taong nasa isang pamilya o magkarelasyon. Meron din maraming klase. Ay, pagod na yung araw. Tapos ano na si Jonathan? Bakit walang tao yung bahay? Hoy, babae! Bakit ngayon ka lang? Bakit wala kang dalang ulam? Sorry ko, ngayon lang ako dumating. Wala akong maluto. Oy, Mary. Nasama ka ba sa akin mamaya? Kanina ka pa nakatitigil sa mga papel Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Mary! Ay, sorry. Sasama ka ba sa akin mamaya? Sorry, hindi eh. May gagawin pa ako mamaya sa bahay. Bakit? Sorry. Nabigla lang ako. Sige. Uy, Mari, ano yun? Okay ka lang ba? Kailangan ko ako mag-alala. Sige. Pagbibigyan mo na kita. Okay lang, hindi ka sumama. Pero next time, sumama ka na ha. Sige. Bye-bye. CR na ako. Miss Agapito! Bakit, sir? Kanina ka pa nakatulala dyan. Ang sabi ko, may tanong ka pa sa lesson natin. Wala. Sige. Sa likod ng mga nakasaradong pinto, may mga sigaw na hindi naririnig at mga sugat na hindi nakikita. Gaya na lamang ni Mary, isang ina na masipag at mapagmahal, ngunit nakakaranas ng abuso sa kanilang pamilya. Si Mary na may mapuot at madilim na nararanasan mismo sa kanilang bahay. Siya ay isang biktima ng domestic abuse. Pilipinas, libu-libong kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata ang naitala bawat taon. Ayon sa Philippine Statistic Authority at Philippine Commission on Women, isa sa bawat 4 na kababaihan may asawa o kinakasama ang nakaranas ng emosyonal, physical o sexual na karahasan mula sa kanilang partner. Ayon sa World Health Organization, 7.2% ng mga Pilipinang edad 15 to 49 ang nakaranas ng pisikal o sexual na karahasan mula sa kanilang kapare, at 3.1% naman ang nakaranas nito sa nakaraang isang taon. Bagamat mas maraming kababaihan ang naaapektuhan, maaari ring mga biktima ng domestic violence ang sinuman. Maraming dahilan kung bakit nagpapatuloy ang domestic abuse. Nakabahagi dito ang galit at kawalan ng kontrol sa emosyon, pang-aabuso sa alak o droga, paniniwalang normal lamang ang pananakit, takot ng biktima na magsumbong, at pagdedepende sa abusadong kapareha. Ang mga epektong ito hindi lamang para sa biktima, apektado rin ng mga bata, pamilya at komunidad. Ang mga batang lumaki sa marahas na tahanan ay maaaring nakakaranas ng trauma, depresyon, mababang kumpiyansa sa sarili at hirap sa pag-aaral. Ngunit, bilang mga mag-aaral, paano nga ba tayo makakatulong? Bilang mga estudyante, may magagawa tayo. Una, huwag gawing biro ang pang-aabuso. Ikalawa, makinig at suportahan ang mga biktima ng walang panghuhusga. Ikatlo, hikayatin silang humingi ng tulong sa pamilya, guro, guidance counselor o mga otoridad. At pang-apat, gamitin ang social media upang magbahagi ng tamang impormasyon at magpalaganap ng kamalayan laban sa domestic violence. Ang isang tahanan ay dapat maging isang lugar ng pagmamahal, paggalang, kaligtasan at hindi ng takot. Kung ikaw o may kakilala kang biktima ng domestic abuse, hiniing huwag manahimik. Dahil ang pagsasalita at paghingi ng tulong ay hindi isang kahinaan. Ito ay hakbang lamang patungo sa paglaya at paghilom.